Yes, Thank you. Doc Ness, kailan po masasabi na pwedeng sa bahay na lang magpagaling ang isang dengue patient o dapat itong ma-confine pa rin sa ospital or dalhin na nga po sa ospital? Yes, Doc Ness? Actually, karamihan naman po kasi sa dengue, kino-consider naman natin na mild, no? Kasi mababa din naman yung chances no magkaroon ng critical. Pero unang-una, pag nagpapa-check up po tayo, tinitingnan po ng mga doktor kung meron po yung tinatawag na warning signs po doon sa pasyente. So, for example, no, may pagdudugo po sa pasyente, so pwede nagdudugo yung ilong, nagdudugo yung gilagid, or minsan sa mga babae po, lumalakas po yung menstruation or yung regla. Lalo na po kung hindi pa po talaga niya time na magkaroon ng mens, tapos biglang naglalagnat, magkakaroon siya ng mens. Isa po yan. Pangalawa, kapag sobrang sakit po ng tiyan ng pasyente natin, kasi pwede po na yung pananakit ng tiyan, ang dahilan niya is yung pamamaga o paglaki ng ating liver. So isa rin po yan. Ngayon, sa mga pasyente naman po na minomonitor, kasi yung iba naman po walang warning sign, pero mukhang dengue, able naman po or kaya naman pong maalagaan or kaya naman po nilang mag-manage sa bahay, then usually pwede po silang pauwiin. Pero minomonitor po yan halos daily. So pag nakikita po natin na biglang mababa yung malaki yung ibinabagsak ng platelet or kung yung hematocrit po tumataas, then pwedeng danger sign din po yan. Kasi po kapag tumataas po yung hematocrit, ibig sabihin, lumalakot po yung ating dugo. So pag may mga alinman po dyan na mga warning sign na sinasabi, ang advice po talaga namin is magpapa-admit na po. Or minsan naman po, meron po tayong social considerations. Ano po, ibig sabihin, halimbawa, lalo na po yung mga nasa probinsya. For example, ang layo po ng bahay nung pasyente sa facility, sa ospital. Pag gano'n, minsan kino-consider din po namin yan sa totoo lang. Kasi minsan, baka magka-problema sa bahay, pero dahil po medyo malayo siya sa ospital, hindi makabalik agad. So warning signs and social considerations, yan po yung mga pinagbabasihan namin whether kailangang admitin or hindi. Kasi for example po, yung pasyente, okay naman, naglalagnat, yes, pero kayang-kayang i-hydrate yung sarili niya, malakas naman po uminom, hindi po masakit ang tiyan, hindi naman po nagsusuka, wala po kayong sign ng bleeding, then pwede naman po siyang mag-follow up na lang po or close monitoring po na tinatawag. Okay. Miss Jackie, so yun ang explanation ni Doktora. Marami ang nag-aakala kapag bumaba na yung lagnat, Doktora, pag bumaba na yung lagnat ay binabanggit nila na gumagaling na ang pasyente. Yung nag-aakalang bumaba na yung lagnat at gumagaling na yung pasyente, dito daw po nag-start na nagiging critical yung sitwasyon. Doktora, paki-explain niyo nga po yung ganung klaseng kondisyon. Kasi this is not the first time na narinig ko ito. May mga cases din akong ginawa nito hanggang sa nakarating pa sa korte kasi dinimanda niya talaga yung doktor dahil nga sa namatay yung nag-iisa niyang anak. Grabe yung sakripisyo na pinagdaanan ng tao kasi pinauwi nga ito doon sa bahay. Sige nga, doktora, go ahead please. Okay, siguro para po pasimplihin natin para po maintindihan din po ng ating mga nakikinig o nanonood meron po kasing phases po ang dengue. So, syempre una po yung intensive phase or yung po yung kasagsagan. Kumbaga yun po yung may lagnat, may masakit sa kasukasuan, yung common signs and symptoms, diyan niyo po yan makikita. After po niyan, pwede po or papasok po kasi sila sa critical phase. Yung critical phase po na yon, 1 hanggang 2 araw po kadalasan na tumatagal. So during this critical phase, hindi po natin sinasabi, baka malito yung iba, hindi po natin sinasabi na lahat po ng pasyenteng may dengue ay magiging critical. Ang ibig lang po natin sabihin, during the critical phase, ito po yung mas nagiging bantayin natin dapat sila
Kasi ito po yung panahon na mas mataas yung chances na maging critical yung sitwasyon nila. After po ng critical period, doon pa lang po kasi papasok yung recovery. So yung critical phase po na tinatawag natin na yan, usually nangyayari po yan pag mag-uumpisa po yan mangyari kapag pawala or nawala na po yung lagnat. So pag nawala na po yung lagnat, yan din po siguro yung isa sa mga kakaiba or parang unique no sa dengue infection. Kapag nawala na kasi yung lagnat, pwede po kasi diyan po biglang babagsak yung kanilang platelet. So pag bumabagsak po yung platelet at tumataas po yung hematocrit or lumalapot yung ating dugo, mas tumataas po kasi ang chances ng bleeding o pagdudugo, which is one of the complications ng dengue infection. Another thing, kapag yung iba po kasi nasosobrahan sa tubig or nasosobrahan minsan sa swero, no? Kapag time po na to, minsan binabawi na ng katawan natin yung tubig, nagre-resorb na po siya ulit, no? Pag ganito po, pwede rin po yung iba na magkaroon ng komplikasyon like yung magkakatubig sa baga. So, pag ganyan po, mahihirapan yan silang huminga. So, kumbaga yung system po natin, yung circulation po natin, pwede po or mataas yung chance na mangyari during the critical phase. So sa mga may dengue po na pasyente, lagi po namin yan ipinapaalala, no? Kapag nawala po yung lagnat, hindi po ibig sabihin na mas magiging kampante na tayo. Kasi actually, yung the next 2 days, 3 days, yan po yung mas binabantayan po natin sila. No? Minsan naman, although syempre hindi ko po alam kung ano po yung naging not knowing na mas kailangan pala silang bantayan. So before po mag-recover sa dengue, no? Talagang dadaan po tayo dun sa bantayin na araw, no? So yung lagnat pwedeng 2 to 7 days yan, eh. Pero yung iba 3 days, 5 days lang po nawawala. And then papasok na po tayo doon sa tinatawag po natin na critical phase po. Okay, napakaganda nitong explanation ni Doktora Miss Jackie. Yung may critical phase pala. Hindi nangangahulugan na wala na yung lagnat, ay okay na, gagaling na. Again, mga kasambahay, dapat ninyo pong maunawaan at intindihin po yan. Ikaw naman, Miss Jackie, thank you very much po. Doc Ness, ano naman po ang agad na dapat gawin no kapag pinaghihinala ang dengue nga po ang sakit ng pasyente? Thank you po, Doc Ness. Okay, so unang-una po, babantayan po natin syempre ang ating mga sarili or ang ating mga anak o kaanak na nag-uumpisa na po maglagnat, lalo na po sa panahon na ito. Kagaya po na sabi ko kanina, kapag ang lagnat po tumatagal na po na o tumatakbo na po sa pangalawang araw, magpa-check up na po tayo. Kasi lalo na po sa mga lugar na nababalitaan po natin or minsan mababalitaan natin sa mga kapitbahay natin na merong dengue sa paligid or may tao na nagkaroon ng dengue sa paligid, mas maganda po na pag ganyan, tapos nagkataon, may lagnat din po kayo or yung kaanak po or yung anak, magpapacheck up na po talaga agad. Kasi mas maganda po na masusuri po sila agad. Pag nasa bahay naman po, actually, hydration lang naman po talaga yung pinakabinibilin namin na kailangan po sapat yung tubig na naiinom natin, well hydrated tayo kasi ang dengue naman po usually mild, no? Gumagaling po ito on its own. So hindi naman po kailangan ng ibang gamot. Pero mas mabilis yung nagiging recovery kapag wala po tayong sign ng dehydration. Okay, ganda, Miss Jackie. Thank you for this, Doktora. Napakaganda nitong ating discussion. Napapanahon talaga. At this point po, ano yung mensahe nyo sa publiko ngayon para makaiwas sa dengue, lalo na po ngayong tag-ulan? Go ahead po, Dr. Ness. Okay, so sa ngayon po, ang gusto ko lang po talagang iparating po sa lahat na yung pagpuksa po ng dengue, lahat po talaga tayo dapat magtulungan. Coordinated effort po ito sa mga doktor, sa mga barangay health workers, sa ating pamahalaan,
at sa mga mamamayan mismo natin. So, meron pong magandang programa, yung DOH, para po mas maiwasan po natin. Kasi although mababa po ang mortality, pero syempre ang goal po sana natin 0%. Ngayon, meron pong programa si DOH, yung 5S po na tinatawag, kailangan po or mas maganda po sana na maging kaugalian natin yan. So una, yung search and destroy. Ibig sabihin, hanapin po natin sa kapaligiran yung mga pwedeng pamugar o pangitlugan ng mga lamok. No, kung makita man natin yon, pwede po nating i-apply yung 4Ts na tinatawag, no, yung taob, taktak, tuyo, takip. Itaob po natin lahat ng pwedeng mapag-ipunan ng tubig. Ilinisin po natin, itaktak natin, then ida-dry po natin yan, and then tatakpan natin para po at least hindi na po maipunan ng tubig. Every 4 o'clock po, kung pwede po sana sa lahat po ng ating mamamayan, mga nakikinig po sa atin, wag po natin kalimutan na maglinis po ng kapaligiran. Pangalawa po, kung pupunta po kayo sa malamok na lugar, halaman o whatever, pwede po kayong magprotekta ng sarili nyo sa pamamagitan ng pagsuot po ng mga jogging pants or pantalon or long sleeves para mas less po yung chance na makagat po kayo ng lamok, mas less din po yung chance ng dengue. No? Another po is yung agarang pagkukonsulta sa doktor. Kapag nakita nyo na po or napansin nyo na po na meron na po kayong mga sintomas, possible po na dengue. And then sa ibang mga lugar po, kapag may mga outbreak, nagfa-fogging po sila dun sa mga areas po na yon. And again, yung ating hydration. Kailangan po, mainit man, maulan man, tayo po ay dapat po na well hydrated. So, tubig po at mga sabaw-sabaw yan. Ganyan, masustansyang pagkain.